Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon. Ang bango mo. Hindi ka na amoy dugyot. Napasimangot naman ang dalaga. Kahit kailan, hindi ako naging amoy dugyot. Minsan talaga, judgmental din ang ilong mo, Blake. Totoo naman. May tanong ako. Ano? Blake, maganda ba ako para sa iyo? Hinarap ni Ella si Blake. Bakit parang pinag-iisipan mo pa ang isasagot mo? Ang hirap naman kasi ng tanong mo. Seryosong sabi ni Blake. Madali lang kaya? Oo o hindi lang naman. Tiningnan ni Blake si Ella mula ulo hanggang paa. Hindi, sagot ni Blake. Ang pangit mo. Wala pang laman ng boob, pero medyo nagkakaroon na rin ng laman. Iyang boobs, utak at puwet mo. Magpasalamat ka dahil sa akin, nagkalaman na ang mga iyan. Sa halip na mainis ay natuwa pa si Ella. Namiss niya kasi ang ganitong ugali ni Blake. Isang mapanghusgang nilalang. Dahil sa iyo nagkalaman? Paano mo nasabi? Nagtatakang tanong ni Ella. Kasi dahil sa mga ginagawa at sinasabi ko, nagkakalaman iyang utak mo. Itinuro ni Blake ang ulo ni Ella. At dahil dito, nagkakalaman ang imaginary boobs mo. Sunod naman ay itinuro niya ang dibdib ng dalaga. At ito, napapikit na lang si Ella dahil pati puwet niya ay itinuro din ni Blake. Bakit mo tinuturo? May imaginary boobs ka naman. Bakit hindi na lang iyon? Patawa. Hindi naman. I'm dead serious. Ewan ko sa'yo. I'll take a bath. Gusto mong sumabay? Nakangising tanong ni Blake. No, baka hindi tayo magkasya sa CR. Iisa lang ang shower. Pwede naman tayong mag-share. Sabay tayong maligo. Ay nako, masyado ka nagtitipid sa tubig. Sige na, maligo ka na. Napasimangot naman ang binata. May mali ba sa sinabi ko? Bakit ka nakasimangot? Tama naman na nagsagot ko ah. Minsan talaga, wala ka ring isip, Blake. Hindi mo naman naiintindihan ang sinabi ko. Slow. Tinalikuran na ni Blake sa Ella at nanlulumong naglakad patungo sa CR. Kaya ba gusto mong sabay tayong maligo kasi gusto mo akong gawing taga-kuskus ng kilikili at singit mo? Pwede naman. Basta ba pahawak ng abs mo? Ang malakas na pagsara lang ng pinto ang tanging narinig ng dalaga. Hala, galit siya? Ang labo naman niya. Umiiling na sabi ng dalaga. Lumabas na lang siya sa bahay. Pumunta si Ella sa garden. Naisipan ng dalaga na diligan ang mga halaman. Iniisip niya pa din kung bakit ganoon si Blake. Gusto niya, sabay kaming maligo. Hindi ako pumayag kaya nagalit siya. Ano kinagagalit niya? Ay, sumasakit ng ulo ko. Hindi ko pa din alam ang sagot. Kapag talaga may nangyaring masama sa tumutubo kong utak, hindi ko nakakausapin si Blake. Saad ng dalaga habang nagdidilig ng halaman. Pagkatapos niyang diligan ng mga halaman, ay naisipan ng dalaga na lumabas ng bahay. Dito lang naman siya pwede. Hindi na siya pupunta sa malayo dahil lalong magagalit si Blake. Mas gusto dito ng dalaga dahil sobrang tahimik. Alone? Napalingon siya sa nagsalita. Muntik nang matumba si Ella nang makita niya ito. Easy! Para namang nakakita ka ng multo. Ikaw? What are you doing here? Hindi makapaniwalang tanong ni Ella. Nagwawala na ang buong sistema niya. Hindi na alam ng dalaga ang gagawin niya. Sinusundan ka? Ano pa ba? Now is the right time to come with me. Unti-unting umatras si Ella. Sa pag-atras niya ay muntik na siyang mahulog sa hole pero mabilis siyang nahawakan ng lalaki. You really love chasing, huh? Darling, don't play with me because I still win this game. I don't know you. Leave now. Nagpumigla si Ella pero masyadong malakas ang may hawak sa kanya. You're pregnant. Do you know how much I want to kill that man? He ruined everything. Damn him. That man should not have touched you. Siya mismo nagpahamak sa sarili niya. If you don't want him to die, leave him alone. No, huwag niyo siyang pakikialaman dahil ako mismo ang makakalaban ninyo. Go home.
Hindi ka nababagay sa mundong ito. You have your own world. Doon ka nababagay, hindi dito. Admit it. That's you, darling. No! Ikaw ang hinahanap ko. Kamukha mo siya at kapag sinabi mo ulit na hindi, sasabihin ko sa lalaking iyon ang totoo mong pagkatao. Natigilan si Ella sa sinabi niya. I'm not fond of joking. And when I say, I do. Now, ikaw ba siya o hindi? Natahimik ang dalaga. Alam niyang seryoso ito sa sinabi niya. Oo, ako nga. Ako ang hinahanap mo. Natatakot si Ella sa maaari nitong gawin. Dom, I missed you, darling. Niyakap niya ng mahigpit si Ella. Ella! Naitulak ni Ella ang lalaki palayo dahil sa biglang pagsulpot ni Blake. Blake! Napakunot noo si Blake nang mapatingin siya sa lalaking katabi ng dalaga. Bakit mo siya niyakap? Seryosong tanong ni Blake. Napatingin ang dalaga sa katabi niya. Please, not now. Hindi pa ako handa. Gustong sabihin iyon ni Ella pero wala siyang lakas ng loob. I just want to hug my ex-girlfriend. Is that bad? Cold na sabi niya kay Blake. Halos lumuwa ang eyeballs ni Ella sa kanyang narinig. Hindi naman kasi totoo iyon. Akala ko ba wala kang ex? Tanong ni Blake kay Ella. Well, akala mo lang iyon. Ang katabi na ni Ella ang sumagot. Kaya pala lakas ng loob mong pumunta dito dahil kay Ella? Tama, hindi nga ito coincidence. Sinusundan mo talaga kami. My friends at new neighbor ka pang nalalaman? Langya ka. Tinalukuran na sila ni Blake. Hoy Ella, follow me. Pumasok na tayo sa bahay. Honey babe, ex mo na lang siya. Ako, boyfriend mo pa kaya akin ka, hindi sa kanya. Saad ni Blake at walang prenong pumasok sa loob. Napatingin si Ella sa katabi niya na mukhang natutuwa pa sa ginawa niya. Ella na walang laman ng book. Kung ayaw mong maging dalawa ang ex mo, pumasok ka na dito. Huwag mo akong pinaghihintay, honey babe. Sigaw ni Blake. Napasimangot na lang si Ella, saka sumunod kay Blake na masyadong high blood. Nang makapasok si Ella sa loob ng bahay ay naabutan niya si Blake na seryosong nakaupo sa couch. Hawak nito ang sentido na tila may iniisip na kung ano. Blake, napatingin siya kay Ella. Mahal mo pa rin ba ang lalaking iyon? Ang Harry na iyon? Tanong ni Blake sabay turo sa labas ng bahay. Ha? Ano bang klaseng tanong iyan? Answer me, Ella. Mahal mo pa rin ba siya? Kaya ba nandito ang lalaking iyon kasi makikipagbalikan siya sa iyo? No way. Kahit na hindi ako ang totoong boyfriend, hindi pa rin ako makakapayag na magkabalikan kayo. Wika ni Blake. Tumayo siya at naglakad-lakad. Blake, mali ka. Hindi ko siya ex-boyfriend. Hindi kami pwede na lalaking iyon. Don't deny him. Halata namang may relasyon kayo ni Harry. Pero bakit ganoon? Halatang mayaman ang Harry na iyon. Masyado siyang rich para maging ex mo. Hindi kayo bagay. Grabe ka naman sa akin. Ganun ba kababa ang tingin mo sa akin? Rich kid ka rin naman ha. Kaya hindi din tayo bagay. Well, iba naman ako sa kanya. Galit ka ba? Hindi. Bakit naman ako magagalit? Mayroon ba akong dapat na ikagalit? Wala. Pero ang totoo meron. Gustong sabihin ni Ella iyan pero natatakot siya. Nilapitan siya ni Blake at hinawakan sa kanyang kamay. Ella, huwag mo sana akong iiwan dahil sa lalaking iyon. I won't. Nakangiting sagot ng dalaga. Promise? Tumango naman siya bilang sagot. Umalis na lang kaya tayo dito. Baka kung ano pa ang gawin ng lalaking iyon. Nababahalang sabi ni Blake. Hindi Blake, napapagod na akong lumayo. Siya ba ang dahilan kaya itinanan mo ako? Iniiwasan mo siya, di ba? Hindi nakasagot si Ella. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag kay Blake. Huwag mo nang sagutin. Naiintindihan ko na. I'm sorry. Bigla lang nasabi ng dalaga. Wala ka namang kasalanan kaya huwag kang humingi ng tawad. Blake, malaki ang nagawa kong kasalanan sa iyo. Hindi ko alam kung mapapatawad mo pa ako pagkatapos ng lahat ng ito. Gusto niyang sabihin kay Blake iyon pero wala siyang lakas ng loob. Natatakot siya. Sobrang natatakot. Ella? Tawag niya. Napatingin naman siya kay Blake. Parang may gusto siyang sabihin sa dalaga. Bakit?
Bigla na lang kinabahan si Ella na mayani ang nakakabinging katahimikan sa pagitan nila. Wala. Ngumiti si Blake kay Ella pero halatang hindi totoo. Blake, huwag kang ganyan. Natatakot na ako sa'yo. Saad ng dalaga sa kanyang isip. Habang tulog si Blake ay nagpasya si Ella na lumabas ng bahay. Gabi na din kasi at sigurado siyang mahimbing ang tulog ni Blake. Nahirapan pa nga siyang umalis dahil mahigpit ang pagkakayakap ni Blake sa kanya. Inayos ng dalaga ang suot niyang coat at sombrero. Ito na ang tamang oras para makausap na maayos ang lalaking iyon. Humanda talaga siya sa akin. Saad ng dalaga. Pumasok siya sa gate ng bahay ng lalaki. Katapat lang ng bahay niya ay yung bahay ni Blake at Ella. Kumatok ang dalaga sa pinto. Who's that? Baka sa tinig niya ang pagkainis. Nang mabuksan niya ang pintuan, ay kaagad siyang binigyan ng malakas na suntok sa mukha ni Ella. Itinulak siya ni Ella at mabilis na isinara ang pintuan. Damn! Darling! Why did you do that? Galit na tanong nito habang nakahawak sa panga. Let's talk. We're talking, aren't we? Napairap naman ang dalaga. Akmang sasapakin niya ang kaharap pero nakaiwas ito. I really like that manners. Fierce! Komento nito. Bakit ba nandito ka? Bakit mo sinabi kay Blake na ex mo ko? Kung ano-ano tuloy ang naiisip niya. I'm here because of you. Sinabi kong ex kita because I want to play with that guy. Babaliw siya sa kakaisip sa akin. Pakaalam ko ba? Naglakad siya papunta sa sala kaya sumunod naman ang dalaga sa kanya. Nagsalin siya ng alak sa kupita at pinagmasdang mabuti ang dalaga. You've changed a lot. You look like a mess. Saad niya saka sumimsim ng alak. You are far from who you are. Why did you mouse-eyed? Alam mo ba na matagal din kitang hinanap? Hindi mo na dapat ginawa iyon. Ang taong ayaw magpahanap, hindi na dapat hinahanap. You know how much I want to be with you. Kapatid kita. I don't want to lose my youngest sister. Saad niya kaya natigilan ang dalaga. Yes, he's her brother. Akala ko ba pamilya mo ko? Akala ko ba walang iwanan? I'm the only one in your side, but you still left me. It hurts. Kailangan hurry. Kuya, gusto kong tawagin mo akong kuya dahil ganoon naman talaga ang tawag mo sa akin noon. Napayuko na lang siya. She missed her brother so much. I'm sorry kuya. Tumulo na ang luhang kanina niya pa pinipigilan. Don't cry darling. You aren't a crying baby, right? Matagal silang nagkayakap. Go home. We want you to be with us. That's not true. Ikaw lang naman ang may gusto na makasama ako. Napatingin ang dalaga sa labas ng bintana. Kahit kailan, hindi nanguli na ang pamilyang iyon sa akin. Yes, I lied. Sinabi ko kay Blake na wala na akong pamilya pero ang totoo, meron pa. Malungkot na sabi ng dalaga sa kanyang isip. Don't say that. Alam mo ba na ipinaghahanap ka ni Dad? Gusto kanyang makita. So, siya pala nagpapahanap sa akin? Please, sabihin mo sa kanya na hindi mo ako nahanap. Hindi pwede. He can kill me if I will not bring you back. Insane! Anak ka niya? Tingin mo mapapatay ka niya? Yes, we both know na ikaw ang paboritong anak ni Dad. Pero hindi niya makakaya kapag ikaw na ang mawala. Napailing na lang ang dalaga. She hated the fact. Gusto niya maging patas ang ama nila sa mga anak niya. I hate our father. He's a demon. Gusto kong maging malaya. Ayaw kong maging sunod-sunuran sa kanya. Malaya ka naman. Buhay prinsesa ka sa kanya. Sinusunod niya naman lahat ng gusto mo. Mali ka. Yes, he followed and gave all my commands. Dahil may kapalit naman ang lahat ng iyon. Gusto niya akong ipakasal sa lalaking hindi ko naman mahal. Kabaliwan niyon. Hindi ba kabaliwan ang ginawa mo? Look at you. Nagpabuntis ka sa lalaking hindi mo naman mahal. Ginawa ko ito dahil gusto kong ipahiya si Dad. Gusto kong ipamukha sa kanya na hindi sa lahat ng oras siya ang masusunod. Come on kuya. Huwag kang magpakontrol sa kanya. May sarili kang desisyon at gusto. Don't let that demon manipulate us. What's your words? He's still our father, Hannah Margaret Castillejo.
Tawag niya sa totoong pangalan ng dalaga. Hindi ko na pangalan iyan. Oh really? Ibang klase. You're still Hannah Margaret Castillejo. Not Ella. Ang galing mo dahil nagawa mo magtago gamit ang pangalang iyan. Natigilan ng dalaga. Hinarap siya ni Harry at tiningnan sa kanyang mga mata. And please, stop acting like a poor innocent woman. Show your true color, Hannah. He caressed her cheeks. Where's the baddest princess? A spoiled brat and bad girl. Don't tell me, naging anghel na. Nakangising tanong niya. Tiningnan ng masama ng dalaga si Harry. That's it. Ayaw ko sa innocent look mo. Boring. I want you back. The real you, darling. Pwede ba? She swallowed. Hindi pa ako handa. Hindi ko pwedeng iwan si Blake. Do you love him? No. It's just, we've a deal. Iiwan ko lang siya kapag nanganak na ako. Talaga bang tinutulungan mo siya? O baka naman ginagamit mo lang siya? Ginamit mo siya. Nagpabuntis ka sa kanya para ilagay sa kahihiyan ng pamilya natin. Magagalit si Dad kapag nalaman niya ito. Nagpabuntis ka sa kanya para hindi ka na niya i-arrange marriage. Ginamit mo si Blake Santillan para makatakas ka sa mga tungkulin mo sa pamilya natin. Oo, tama ka. Totoo lahat ng sinabi mo. Ginamit ko lang din si Blake. Patas lang kami dahil ginamit nilang din ako. Pero sinasabi ng isip at puso niya na mali ang kanyang sinabi. Ginamit mo lang din ako? Pareho silang napalingon ng kuya niya sa pinanggalingan ng tinig. Gayon na lang ang pagkagulat ng dalaga nang makita niya si Blake. Blake! Nanginginig ang mga kamay niya. Nilapitan niya si Blake pero lumalayo naman siya sa dalaga. She never expect na ngayon pa malalaman ni Blake. Sino ka ba talaga? Blake, kanina ka pa ba? Oo, at narinig ko lahat. Sinungaling ka. Nanlumo ang dalaga nang tumakbo si Blake paalis. Blake! Hannah, let him go. Kuya, huwag ka munang makialam please. Hayaan mo muna ako. Lumapit ang kapatid niya sa kanya saka siya niyakap. Okay, tawagin mo lang ako kapag hindi mo na kaya. Darating ako. Tumango naman siya saka humiwalay sa kanyang kapatid. Nagmadali siyang sundan si Blake. She needs to explain. Blake! Tawag niya nang makarating siya sa pintuan ng tinitirhan nila ni Blake. She tried to open the door but it was locked. Blake! Open the door! Let's talk! Pagmamakaawa ng dalaga. Pero wala pa ring Blake na bumukas ng pintuan. Hinanap ng dalaga ang kotse ni Blake at nakahinga ng maluwang ang dalaga dahil nandoon pa rin ito. Nasa loob nga ng bahay si Blake at ayaw niyang kausapin ng dalaga. Blake! I'm begging you, please, open the door. Pinilit niyang buksan ang pintuan at ilang beses din siyang kumatok dahil umaasa siya na bubuksan ni Blake ang pintuan para sa kanya. Mag-usap tayo. Magpapaliwanag ako sa iyo, Blake. Parang awa mo na. Buksan mo ito. I'm really sorry kung nagsinungaling ako. Sunod-sunod na pumatak ang luha sa mga mata niya. Kahit ano ang gawin niya, para huwag umiyak ay hindi niya magawa. Nanginginig na rin ang kanyang kamay habang pinipilit niyang buksan ang pinto. Umalis ka! Ayaw mo na kitang makausap. Kay Harry ka muna. Naramdaman ng dalaga na nasa pintuan lang si Blake. Hindi ako aalis. Lumabas ka dyan. Gusto kitang makausap. Not now. Gusto ko munang mapag-isa. Naramdaman ng dalaga na papaalis na ang binata sa pintuan kaya nagpanik na siya. Blake! Blake, please! Stay! Kahit sa pintuan lang magpapaliwanag ako. Pero nabigo siya. Tuluyan ang nakalayo si Blake. Napaupo na lang siya at napasandal sa pader. Hindi siya aalis dito hanggat hindi niya nakakausap si Blake. Harry is standing not far from his sister. Yes, she is his sister. Harry will admitted na hindi Ella Buenavista ang totoong pangalan ng Ella, kundi Hannah Margaret Castillejo. Si Hannah Margaret ay ang bunsong anak ng mga Castillejo. 1 at kalahating taon na siyang nawawala. She left
and they did not know kung saan siya pumunta. Nahirapan silang hanapin ang dalaga dahil pinutol niya ang lahat ng kanyang connections sa kanyang pamilya. She changed her name as well. When she entered Santillan University, she paid the school administration to stash her true identity. Binago niya rin ang pananamit mula sa ayos prinsesa ay naging ayos alipin siya. Maging ang ugali niya at ang paraan ng pagtingin niya sa tao ay binago niya din. She changed everything to her so that they couldn't recognize her. Harry stopped thinking when his phone rang. His heart pounded rapidly when he saw who is calling. Tumatawag ang kanyang ama. Pinakalma ni Harry ang sarili bago sinagot ang tawag. "My Lord," he started. He called him my Lord because his dad wants him to call him using that. Second, that's another way he thinks of himself, a creature lifting above all. "Damn little boy, where are you? I thought you found my daughter." "Anak mo? How about me? Anak mo din naman ako. Pero kung itrato mo ako para akong isang estranghero." Gusto sanang sabihin ni Harry iyan sa dad niya pero hindi niya kaya. Napatingin siya sa kanyang kapatid na palihim na umiiyak. Even his dad loved her more than them. Hindi niya magawang magalit sa kapatid niya. "The information I got was wrong. She's not Hannah." He is very upset by now. Yes, Harry is here to get his sister pero sa lagi ng dalaga ngayon, he cannot keep her away from Blake. Harry will hide his sister even after this. He died. Sa nakikita niya ngayon, it seems that she needs Blake more than them. She's safer here. Baka kasi kung ano pa ang gawin ng ama nila kapag bumalik na ang kapatid niya. Oo, mas mahal ng kanilang ama si Hannah. But he can still hurt her if he would. "What? Are you kidding me? Are you hiding something?" "No, I'm just telling the truth. I know you. Hindi ka pa pumapalpak sa mga utos ko. So how did you say that you made a mistake?" His father was calm, but Harry knew he was really angry. Masyado kasi silang magkapareho ni Hannah kaya napagkamalan ko siyang kapatid ko. "Damn it! Bring her home if you don't want to die. Harry!" Pananakot ng kanyang ama. Harry sighed and put his cell phone in his trouser. He looked at his sister again. The door opened and Blake went out there. Ngayon lang napansin ni Harry na nakatulog na ang kanyang kapatid dahil sa sobrang iyak. Pinagmasdan niya lamang ang dalawa. Blake knelt in front of her. Masuyo niyang pinunasan ang luha ng dalaga. "Pasaway ka talaga?" Umiiling na sabi ni Blake. "Good night, baby." He bowed and kissed her bulge. Gustong suntukin ni Harry sa Blake dahil binuntis nito ang kapatid niya. Pero naisip ni Harry na ginusto din naman ang kanyang kapatid. She's very young to be a mother. Gusto nga talaga nitong ipahiya ang dad nila. "Good night, Ella." Saad ni Blake saka hinalikan sa noo ang dalaga. Napailing na lang si Harry. Mahal niyo ba ang kapatid ko? He must stop what he feels for my sister dahil hindi sila pwede. Ikakasal sa ibang lalaki si Hannah at isa iyon sa rason kaya lumaya siya. Isa din iyon sa mga dahilan kaya mas nagalit siya kay dad. Spoiled brat kasi si Hannah. Sanay siya na ibinibigay lahat ng kanyang gusto. Pero ang isang gusto niya, hindi ibinigay ni dad. Ang kagustuhan niya na siya ang pipili na lalaking para sa kanya. She doesn't want to marry the man whom dad had chosen for her. Pero hindi siya pinagbigyan ni dad kaya sa engagement party nila, tumakas si Hannah. Mahabang litanya ni Harry sa kanyang isip. "Hey!" Harry was stunned when he saw Blake in front of him. Buhat-buhat niya ang natutulog na dalaga. "What?" Cold na tanong ni Harry. "Dun muna siya sa bahay mo." "Are you sure?" Blake nodded. Kinuha naman ni Harry ang kapatid niya. "Isa lang sanang hihilingin ko." "What is it?" "Don't take her away from me." Harry did not answer him. Kanina, wagas kung ipagtabuyan ni Blake ang dalaga. But now,
He asked her brother not to take her away from him. Tinalikuran na ni Blake si Harry. Just a moment. Blake looked at Harry at hinintay kung ano ang kanyang sasabihin. I thought you were angry with her. Kahit kailan, hindi ako magagalit sa kanya. Tumigil si Blake at tumingin sa dalaga. Kasi, nandito na siya. He added and pointed his chest, his heart. Mas nananaig ang pagmamahal kaysa sa galit. Wika ni Blake sa katuluyang umalis. Napatingin si Harry sa kapatid niyang natutulog. Darling, mahal ka na ata nang walang hiya. Pagkagising ni Ella ay si Blake kaagad ang hinanap niya. Pinasadahan niya ng tingin ang buong silid. Inaalala kung nasaan siya. Kagabi lang ay nasa labas siya ng pintuan. Hindi naman ito ang kwarto nila ni Blake kaya naguguluhan talaga ang dalaga. Bumangon na siya saka lumabas sa kwarto. Kuya? Naabutan niya ang kanyang kuya na seryosong nakatingin sa cellphone niya. Palagi talaga itong seryoso tapos nakatulala. Wagas. Parang ang lalim ng kanyang iniisip. Ni kahit isang beses nga ay hindi siya nakita ni Ella nang ngumiti ng totoo. Palagi na lang masungit pero syempre hindi kay Ella. Parang hindi makapaniwala ang dalaga na kasama na niya ngayon ang kanyang kapatid. Matagal din noong huli silang nagkita. Kailangan niyang tiisin ang kanyang pangungulila sa kapatid niya para na rin sa kanyang kapakanan. Nang nasa poder pa si Ella ng pamilya niya, si Harry lang ang naging kakampi niya. Siya lang ang nakakaintindi sa kanya. Siya lang ang nagmamahal sa kanya ng totoo. Good morning, darling. Tinatawag talaga siyang darling ng kuya niya lalo na sa harap ng mga taong hindi nila masyadong kilala. Para daw kasi isipin ng iba lalo na mga lalaki na girlfriend siya ni Harry. Ayaw niya kasing may manliligaw kay Ella na kung sinong lalaki lang. Nasaan si Blake? Umiwas siya ng tingin. There, sabay turo ni Harry sa katapat na bahay. Nakatulog ka kagabi sa pintuan. Binuhat ka ni Blake at ibinigay sa akin. Talaga? Ginawa niya iyon? Parang naisip tuloy ni Ella na hindi nagalit si Blake sa kanya. Naalala na naman ng dalaga ang nangyari kagabi. Kailangan niyang makausap si Blake. Anong sabi niya? Galit pa rin ba siya? Kinakabahang tanong ni Ella. I don't know. Tipid na sagot ni Harry sabay taas ng balikat. Pakaramdam ni Ella, parang may hindi siya alam. Sigurado siyang nagkausap ang dalawa kagabi. Kakausapin ko siya. Akmang aalis na si Ella nang pigilan siya ng kanyang kuya. Why don't you eat first? Baka kasi umalis siya. Hindi ko na siya maabutan. Nababahalang sabi ng dalaga. He will not leave. His car was there. Come on, eat first. Pero kasi, pinanliitan siya ng mata ni Harry. Fine. Pumunta ang dalaga sa kusina. Nakita niyang may nakahandang pagkain sa plate niya. Kinuha kaagad iyon ni Ella at bumalik sa kanyang kapatid. Pumwesto siya sa tabi ng bintana kung saan malaya niyang nakikita ang rest house nila ni Blake. Habang kumakain si Ella ay hindi niya inaalis ang tingin sa kabuuan ng bahay. She need to make sure na nandyan lang si Blake. What do you think you're doing? Tanong ni Harry. Kumakain, nagbabantay. Sagot ng dalaga pero hindi nakatingin sa kuya niya. Hindi ganyan kumain ng kapatid ko. Para kang kulang sa aruga. Ganito na ang bagong ako. Kung umaasa ka na gagawin ko ang pangmayamang kilos, well, hindi ko na gagawin iyon. I'm Ella. At ganito ang totoong Ella. Whatever, you're still my Hana. Ayaw na talaga ni Ella na tawagin siyang Hana. Hindi niya na pinansin si Harry. Nag-focus na lang siya. Maya-maya, may kotseng tumigil sa harapan ng bahay. Lumabas mula doon si Rosanna. Nakangiti pa siya habang naglalakad papasok sa bahay. Kumatok siya ng 2 beses bago bumukas ang pintuan. Parang tumigil ang paghinga ni Ella nang makita niya si Blake. Magulo ang buhok at halatang bagong gising lang. Nag-uusap sila ni Rosanna pero hindi marinig ni Ella dahil malayo siya sa kanila. Mata niya lang ang may pakinabang ngayon. Kuya! Kuya! What? Katabi ni Ella si Harry. Kasama ni Blake ang kirida niya. Sabay nguso ni Ella sa dalawa. Mistress? Oo. Naghalikan nga sila.
Nakita ko mismo. Naku, pasalamat talaga ang babaeng iyan dahil asal inosente ako. Pasalamat siya. Ako na si Ella dahil kung nagkataon na ako pa rin si Hannah, naku, titirisin ko talaga siya. You're still Hannah and Ella. Iisa lang kayo. What's the difference? Ugali, sagot ng dalaga. Ah, oo nga pala. Ugali. Si Ella anghel at si Hannah demonyo. Tiningnan ng masama ni Ella ang kuya niya. Dumadagdag pa kasi ito sa inis niya. Who's that woman? Rosanna, the daughter of the mayor here. Okay, tinalikuran ni Harry si Ella kaya mabilis siyang hinila ng dalaga pabalik. Ano ba? Huwag mo akong idamay sa problema mo sa kanila. He complained. Hindi naman kita idadamay. Gusto ko lang na ibalik mo itong plato sa kusina. Sabay bigay ni Ella ng plato kay Harry. Kumuha ka na din ng tubig saka gusto kong uminom ng gatas. Utos niya sa kanyang kapatid. I'm not your helper. Hindi nga, sinabi ko ba? No, pero kung utusan mo ko, para akong isang katulong lang. Arte mo, di na kita love.